Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, bali hindi ito magre-resonate sa lahat, ano. Kung hindi ka nakaka-relate sa reading, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. If you want, pwede ka namang magpabook ng personal reading doon na lang sa aming Facebook page, Madam P. This is timeless love reading, take only what resonates. Pa-comment na lang dyan, guys. Sa baba, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So, simulan na natin. You do have here the Ace of Pentacles. Actually, ngayon yung time na balikan mo yung mga past or, I feel like it has something to do with money, career. Kung ano man yung feeling mo, there's unfinished business dito sa bagay na to. Ngayon yung time na balikan siya. Yung iba, kung may mga gusto kang aralin, um, kung may mga parang naka-on hold ka na career or business na pinag-iisipan, nakikita natin now is the time na magandang pag-isipan na simulan or unti-untiin ito. Okay? Lalo na you are a Virgo, no? Napapalapit na ang iyong birth season. Anong ibig sabihin nito? Ganito kasi yan. Yung sa astrology, yung tinitignan natin is yung placement ng mga planets. At nung time na ikaw ay pinanganak, the planet of Sun is in the sign of Virgo. So ano ba yung Sun? Yung Sun kasi is like the spotlight. Ngayon, yung spotlight na yan, tuwing birth season nyo, yung spotlight or yung sun, napupunta na naman siya sa sign of Virgo. So, ibig sabihin, yung sun is parang nagbibigay siya ng shine or spotlight sa inyo. So, magandang gawin or magsimula ng mga bagay ngayon pa lang na makakatulong para pagdating ng season mo, mas doble na yung magiging effect sa iyo nito. Kasi kung dun ka palang magsisimula, okay naman. Pero, again, this is timeless, no? For whatever season mo ito pinapanood or whatever time, maaring ito pa lang yung tamang time talaga na dapat mong marinig ang message na ito. So, balikan mo kung ano yung mga balak mong balikan in the past or hindi ka pa completely satisfied dito and may mga hinahanap ka pa, iniisip ka pa, maybe regarding your career, business, whatever is that, gawin mo na. And maaaring mag-benefit ka dito. Okay, so punta tayo sa person na kakonect mo pagdating sa love. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The Tower is here. Okay. Actually, kanina pa ito, nagpapapansin yung energy niya kanina pa. You do have here the Emperor. This is Aries energy. Dalawang major arcana. Page of Cups. Hindi ko lang siya masyado pang binibigyan ng message kanina habang kinukuha ko yung energy mo kasi ngayon ko siya babanggitin. Pero kanina pa nagpaparamdam yung energy, same energy na nakukuha ko habang ikaw ang nire-reading ko or kinukuhanan ko ng energy. Now, etong person na to, this could be a person in the past,
With the Page of Cups, pwedeng may childhood memories kayo nito. Pwedeng this could be your childhood sweetheart. Or, um, pwedeng, medyo matagal na yung connection. Pwedeng yung iba, years na inabot ng inyong connection, no? Matagal na siya talaga. And, yung iba, this could be a person na pwedeng lumalabas sa dreams mo or what. Until now, may mga panakanakang panaginip. Yung iba madalas. Yung iba panakanaka na panaginip or pag-iisip ka dito sa person na to. And, this could be a person who is thinking about you a lot. Lagi kanya iniisip. And with the Tower, pwedeng nagkaroon ng some kind of ending sa inyo. Pero sa kanya, hindi pa ito totally healed or hindi pa ito totally end. Hindi pa. May pagka-cut off, oo. Pero malaking parte sa kanya yung naging naidulot mo sa kanya. At malaki ang naging impact mo sa buhay niya, sa kung paano siya mag-isip. And kung paano siya nag-mature. Yung iba, it could be spiritual maturity. Okay? So, malaki ang naging impact mo para mangyari yung mga changes na yun sa kanya. And I feel like merong plano tong person na to. You do over the 8 of Pentacles. So, focus mo is money, maybe you're creating stuff, you're the sun, diba? Nagpo-focus ka sa positivity ngayon, which is good. Yung iba sa inyo, sa kakanood mo ng reading ko, nag-guide ka na rin na parang, focus on yourself, ganyan. So, nandun yung yung happiness mo ngayon kasi nga, you do over the will. Pwedeng unti-unti ka nagkakaroon ng pagbabago internally, which is pwedeng internally, yung iba sa inyo nagsimula pang nanood sa akin, pwedeng matagal na rin nagsimula pang manood sa akin, during the times na hindi ka talaga okay. And now, unti-unti ka nagiging okay, but still, you're watching kasi nga, nag-guide ka. And nagkakaroon ng changes sa'yo because of this. 'Di ba? More on positive change. You do over the 7 of Cups, yeah. Meron ka mga dreams, meron ka mga minamanifest, meron ka mga goals, and gusto mong ma-achieve lahat ng yan. The 5 of Cups, the energy of this is, nakukuha natin yung reversal, which is, dati ka ngang naging malungkot meron na bago na yun ngayon. Hindi ka na ganun ngayon. Kumbaga, maybe regarding your past, nandun yung mga memories, pero hindi naman kasi mabubura yung mga memories, 'di ba? Parang they are there. Pero, yun yung kung bakit kailangan mong maging masaya ngayon. Kasi akalain mo yun, napagdaanan mo yun. 'Di ba? Meron ka mga babalik-balikan na, ay, kinaya ko, ay, ang galing ko, ganto ganyan. Kasi parte ng nakaraan mo. Anyway, pagdating sa person na kakonect mo, look at the energy of the 8 of Pentacles, 'di ba? Parang eager to learn. So, kung ano yung mga aaralin, maganda talagang gawin na yan ngayon. Katulad nung sinabi ko kanina. Lalo na kung paulit-ulit, binibigyan ka ng pagkakataon or sinasabihan ka ng spirit guides. It could be your spirit guides giving you signals or signs na balikan mo ito. Kasi ito yung maaaring mas mag-workout para sa'yo. Pwedeng kinakalabit-kalabit ka ng ganun 'di ba? Halimbawa, you're scrolling on social media, tapos magugulat ka out of nowhere, biglang may mga bumabalik na anything na makakapagpaalala sa'yo regarding sa career mo doon sa nakaraan or yung mga dapat mong hobbies or talent na ini-improve kasi mas makakatulong sa'yo yon. So, all of that, nagko-contribute siya sa kung ano yung dapat na pagtuunan mo naman ng pansin. Okay, so, with regards sa person na kakonect mo, kunin natin yung
emotions ng taong ito for you. The Page of Wands is here, the Three of Cups. Yeah, etong past person na to, gusto niyang, sabi ko nga talagang iniisip ka nito heavily. Kung ikaw, nasa iba yung pag-iisip mo, naiisip mo man yung mga past, pero sa kanya kasi mas more on iniisip, may panghihinayang, may mga gusto siyang balikan din na may kinalaman sa inyo or sa'yo. A reconciliation is here. Gusto niya makipag-communicate, gusto niya mag-message na hindi mo lang alam kung gaano niya gustong pindutin yung phone niya to give you a chat, to call you, to tell you kung gaano kanya namimiss. And you do have the Knight of Swords, maybe even travel to see you. No, the Three of Wands, yan. Talagang namimiss ka nitong person na to. I mean, malalaman mo na still this person is missing you kapag there are times na naiisip mo siya out of nowhere, out of the blue. Wala naman nagpapatrigger sa'yo para isipin siya. Tapos biglang, ba't biglang naaalala ko tong taong to? Those are the times na iniisip ka niya. So, nacha-channel mo yung energy niya or nakukuha mo yung energy niya. Na parang iniisip ka niya, na parang, bakit ganun? Bigla ko siya napanaginipan. Wala namang, hindi ko naman siya iniisip nung gabi bago ako matulog. So, those are signals na nagbibigay ng hint na itong taong to is thinking about you. So, what will happen in the near future for you? Near future energy. Near future, you are the Queen of Pentacles. Well, sabi ko nga sa'yo, focus on the idea na gusto mong simulan ngayon, gusto mong gawin, because with the Queen of Pentacles, this can help you. Queen of Wands, dalawang queen na yan, no? 4 lang yung queen sa tarot deck, ha? The Five of Wands is here. What's with the Five of Wands? The Death card, okay, which is good. And the Six of Swords, ayan, and bottom of the deck, ang sarap. Ang energy nito is full of light and alam mo yung mga mabibigat mo na dinadala, it's going to end. It's going to end. I-manifest mo tong reading na to kasi this is very positive for you. And the Five of Wands, nakikita natin dito yung big change sa mga challenges na pinagdadaanan mo ngayon at nitong mga nakaraan. The Death card is here. So this is an ending of the challenges. In the near future, soon, unti-unti kang makakaalis doon sa mga isipin, sa mga nakapagpahirap sa'yo, sa mga lungkot, sa mga anxiety, sa mga stress na experience mo. Ngayong iba hanggang up to now and nung mga nakaraan. Ang gaan talaga sa pakiramdam ng energy, guys. Lalo na with the Queen of Pentacles and the Queen of Wands. This is you. This is your spirit energy. Soon you will be proud sa sarili mo, sa mga kung ano yung mga inabot mo, mga pinagdaanan mo, and kung paano mo na ilagay yung sarili mo doon sa tuktok. And you will be able to reach the top. The Six of Wands. Look at that. It's like a woman nasa stage performing a lot of recognition, and then may mga nanonood sa baba ng stage, like these are fans. So this is victory energy with the Six of Wands. You will gain a lot of victory in the near future for you. Yan, lalo na with the Nine of Pentacles, this is success, accomplishment, achievements. The universe is giving you a gift in the near future. Kasi alam mo, si universe or God, nakikita niya yung mga pinagdadaanan mo 'di ba? Nakita niya kung paano ka nag-struggle, kung paano mo kinaya, and ang galing mo. Parang kung pwede nga lang palakpakan ka ng langit 'di ba?
because whatever ito mga pinagdaanan mo, nakayanan mo, and as you age, definitely, unti-unti ka na makaka-release doon sa mga um, bakas ng kahapon mo na maaaring hindi naging maganda sa marami sa inyo. Why do I feel like there's a person na parang, nanonood sa akin nakahiga, yeah, nakahiga or nakataas yung kamay. This could be a reading. Especially the right hand. Yeah, may energy tayo nakukuha ganun. This could be a reading. Anyway, okay lang kahit hindi. The devil and the hermit is here. Is Virgo, Capricorn energy. Nape-pressure yung person na to. Kasi nga, hindi siya sabihin na natin hindi siya may gusto siyang ilabas. Like, may gusto siya sabihin. May gusto siyang gawin. Pero maybe this person is being controlled or kinokontrol niya mismo yung sarili niya or may nagkokontrol sa kanya. Alin man doon. But, it's like sobrang bigat tong energy. Kaya, parang no choice siya but to stay silent and quiet and just watch you sa kung ano yung mga nangyayari sa'yo sa buhay mo. Maybe you two are still connected through social media or may ways para magkaroon siya ng mga news regarding sa events na nangyayari sa buhay mo. And I feel like this person is updated. Really updated. The Knight of Wands is here. And the Page of Pentacles. Alam mo, kanina pa nagpapakita, 3 page yung nagpakita sa side niya, which is that is nagpapakita ng immaturity. So, I feel like this person is very immature. Ganun din, spiritual or emotional immaturity na kukuha natin. Knight of Swords and the Three of Wands. So, remember, nagpakita na ito kanina sa energy niya. So, eto the same. Nandun yung pagka-miss niya sa'yo, nandun pa rin pagka gusto niya mag-travel to talk to you, to connect or communicate with you. Look at the Three of Pentacles. O, diba? It's like this person wants to engage a conversation with you. Ito yung gusto niyang gawin, pero nagpapakita yung energy niya as this woman na nakaupo dito sa sahig, na parang nagpe-pretend na lang siya minsan na okay lang siya, 'di ba? Pero deep inside hindi talaga. There's something na gusto siyang sabihin sa iyo. Okay, so anyway, thank you for watching. Hopefully nakarelate kayo, nakaresonate kayo, nakakuha kayo ng messages dito. Please do like and subscribe, guys. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, help our channel grow. Meron akong isang channel pa, Earth Sign Philippines. You might want to check it out. Nag-upload din tayo doon ng mga videos regarding Earth Sign, which is you are an Earth Sign, so you might want to check it out. And Madam Pian yung aming Facebook page. Pwede mo ako dyan i-follow. May mga sinishare ako dyang video, guys, na hindi ko na share dito sa channel. And dyan ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. Okay, thank you very much. I love you all. I will end the video here. Maraming salamat po. Bye-bye.